Hey guys! Hi, Doc! Ayan. Guess who? Ang kasama natin ngayon, si Ma'am Cristea at saka si Ma'am Batang. Ayan. So sabi ko, interviewin ko sila. Magtabi-tabi nga kayo para, yan. Ayun, maraming salamat, no? Ambush interview ba to, Doc? Oo. Ambush interview dito sa Manalo Resort Hotel. Actually, sila ay nagstay dito kagabi and nag-swimming at pinagkaguluhan ng mga fans nila hindi doon. naman po, Doc. Natuwa lang sila at ako'y nakakita din eh. Ay sabi nila, bay, gaan layo daw ng abot ko. Ba't daw ako nakaabot ng Rizal? Oo nga, natutuwa naman ako sa mga dalagitang ito. Kaya sabi ko nga, interviewin ko nga, biruin mo, meron kasi sila guys na, kung hindi nyo pa familiar, meron sila 1.8 million followers sa Facebook. And ang mga video niya, puro kalokohan, puro yung nagpa-prank sila. Nakakatuwa talaga, kaya talagang wholesome naman eh, no? Wala namang mga Ay, kung... controversial. Wala naman. Pero ano, depende po yan sa ano eh. Kung yung ibang mga nanay, hindi sanay sa joke-joke. Magko-comment po talaga sila ng, kumbaga wala daw respeto. Pero, nasa magulang pa rin respeto. Kasi po, more on, kami, nagpa-prank sa mga tatay, yung tatay ko kasi namin. Ano yun, mainitin ho yung ulo, maligaling. Baga pag inasar namin, magagalit talaga. Eh, nakasanayan na po namin na ganun ang banding namin, na nag-aasaran kami. Ay, kung sa ibang tao po na hindi sanay sa ganung banding ng magulang at anak, parang kawalan po ng respeto yon. Pero Siguro kasi iba, dapat rin respeto nyo, hindi nyo ginaganyan yung tatay nyo, yung mga ganon. Pero sa iba naman po, natutuwa sila kasi iba daw yung connections namin bilang mag-ama. Kasi nagagawa namin magbanding ng ganun. Ang napanood ko talaga, tawa ko ng tawa dun sa video na gumawa kayo ng ano ba yun? Parang Guilty ba yun, Doc? milk tea na merong mga tayo ng kambing. Ang kasagwat ng tatay ko po doon ay si Ate Batang. Sila magkasagwat. Sarap na sarap ako doon kasi... Sila, Doc, alam niyo yung mga fans namin, pag kami yung gumaganta kay Parendeo, galit na galit. Pero pag si Parendeo yung gumanti sa amin, tuwang-tuwa. parang tuwang-tuwa pa sila na, gawin mo pa yan, ganyanin mo pa mga anak mo. Kasi nung inanuhan yung mukha namin, palitada. Napanood nyo ba yung, Doc? Yung Palitada. yung sementong hinalo, tapos kunyari nagpapalitada si Papa. Tumalsik yung palitada sa mukha namin, pinumpuno kami ng semento sa mukha. Tumangtuwa yung mga tao kasi gumanti sa amin si Parindayo. Hindi ko napanood yun. Natututo na siya mag-ganon. Natututo. Sa tinagal din po ng panahon, sa tagal din po ni Ate Batang na nagbablog kasi siya po yung nauna eh, siya yung unang nakilala. Bali year, ikaw nagsimula? Ano po yun, 2018, parang lang ho yun, nagkakatuwa lang ho kami siyempre bago sa pandinig ng 2018 yun, wala pa ho masyadong mga vlogger nun. Nagkakatuwa no kami, nagkukwentuhan, nagsalita ho ako ng Batanggenya. Sabi ko, huwag mong i-zoom. Ngayon. Kumbaga sa pandinig ng ibang mga viewer, pag sa pandinig niya, nilike ko. Nasa doon ako nagtuloy-tuloy. Bali, ngayon lang din ho ako na kumbaga nagsipag na mag-vlog 2019. Dahil na ginagawa ko lang ho dati yung vlog, dahil natutuwa ho ako na maraming taong nakakakita. Sabi ko, wala ako taga-bundok lamang, dami-dami nanonood. Ayun, si Ate Batang po yung unang nag-vlog talaga sa amin. Nung una ako'y wala talagang interest. Ako'y mahiyain. Hanggang sa nung na-push po ako na mag-vlog na rin, tandem na ho kaming nang paprank sa tatay, sa inay. Puro kalokohan na ho ang ginagawa. Hanggang sa, syempre ho, siya yung unang vlogger sa amin. Siya ho yung nag-train kay Kulot ng pagiging kulot talaga. Kung ano ho yung kulot na napapanood nyo ngayon sa TV, ay si Ate Batang ho ang salarin noon. Maliit pa ho si Kulot. Ganito. As in, baby pa po. Siguro Ganito po nagsimula yun eh. Lumapit ko sa akin, nag-vlog ako. Sabi na, Ate Batang, isama mo ko sa vlog mo. Hanggang sa akin po, maliit pa lang, nag-vlog na siya. Nakakitaan ko na magaling magsalita, madaldal. Hanggang sa kinagat na din po ng mga viewers. Tapos, nagbibigyan po sila ng big project din sa ABS. Kumbaga malaking opportunity din ho na si Kulot ay nasa TV na ngayon at yung kumbaga ho yung mga Batanggenyo at Batanggenya na dati ay parang ikinakahiya ang punto ay ngayon ay nagiging parang ikinaka-proud na rin ho. Oo nga. Kasi parang sabi ho, pagka ang punto mo yung Batanggenya, siya,
ikaw ay probinsyana, ay bigay na yung punto. Tapos parang mahihiya ka na bakit ganun nga ang punto. Pero ngayon ho, pagka Batanggenya ang narinig mo, ay, Batanggenya ka, nakakatuwa ang iyong salita. Ganun. Oh, I think may ginagawa kayong maganda para sa mga may punto. I mean, yung ganong klaseng Kasi yung iba, they look down on people na merong punto. Pero dito sa Rizal, for example, na merong mga punto din yung mga tao dito. For example, yung misis ko, tiga Talim Island. Meron silang hane, yung mga... kumbaga po yung mga punto ngayon, hindi na binibigdel ng tao. Kumbaga po ay pag may punto ka, natutuwa na sila. Oo. Actually nga yung yung mga nagsasalita rin ng English, may mga punto din naman sila kung nasa Australia or nasa Britain ka, nasa Amerika ka, iba-iba rin naman mga punto nila. Ano lang yan, parang marketing din lang din naman yan kung sinong may pinakamagandang punto. Di ba, minarket lang naman ng mga French na maganda yung accent nila at romantic daw. Kasi City of Love yung Paris, pero I think marketing lang naman ang punto no? Kaya minamarket niyo yung punto somewhat na nagiging patok na rin siya. Opo, ngayon po parang marami na rin gumagaya sa salitang Batanggenya. Ala ay, bakit ikigayaan? Pero yung parang nilalagyan niya na ho yung salita ng puro ala, hanggang ganun. Pero yung yung pagba-vlog sinimulan niyo pala ng mga 2019. So 2018 po talaga nagsimula si ate. Tapos during pandemic po, doon po talaga siya mas minahal ng tao. Kasi syempre po, nung pandemic, nasa bahay lang tayo, bored na bored tayo. Parang ang laking tulong po na nung nagsimula si ate ng pagbablog, nababawasan po yung mga homesickness ng mga taong nasa bahay. Kasi pandemic. Kumbaga, pag napanood nila, kakatuwa rin batang are. Kagaling magsalita ng Batanggenya. Pero ito talaga ginagawa niyo full time pagbablog. Ano pa ginagawa niyo ba bukod sa pagbablog para sa mga hindi nakakita sa inyo sa araw-araw? Ano po, may mga small business lang po kami like yung piggery and then yung minsan po naghihat din kami sa kay Parang Deo sa mga gawain doon. Paring Deo yung tatay niyo? Apo, tatay. Paring Deo tawag mo sa tatay mo? Doon po siya nakilala. Kumbaga, hoy, parang Dayo, kita babarek. Ganoon, po siya nakilala sa parang. Pero pag nagtatawagan kayo, pero po, ang tawag po talaga namin sa tatay namin is tatay. Tatay. Opo, tatay Dayo. Ano, Papa? Gusto Opo, tawag Papa. ko doon Parang Deo, yan. So pati tatay niyo naging vlogger na rin. Walang gano'n, pag gano'n, tatay mo tatawag mo pare. Kumpare nga naman yan. Kumbaga ho, sa mga nakakapanood ho sa amin sa pagbablog, ang tingin ho nila talagang yung buhay namin is parang scripted lang. Kung makakarating ho kayo sa amin sa Batangas, talagang kung ano ho yung nakikita nyo sa video, ganun sadya ang buhay namin. Talagang may piggery talaga kayo. Yun talaga yung may kambing, may baka. Awan ng Diyos. Dalawang ano pa lang naman po, dalawang inahin pa lang. Hindi naman ho yung talagang piggery malaki. So talagang meron talaga kayong farm, tapos yung piggery niyo, ilan na yung mga baboy niyo? Dalawa pa lang yung Dalawa lang ba? Inahin. Hindi ba ho yung talagang napakalaki? Balak niyo bang palakihin yon o sagabal ba yon sa pagbablog niyo? Parang Dok, gagawin na rin namin siyang business kasi yun ho ang kagustuhan ng tatay Kumbaga ho, gusto niya rin na magkaroon ng sarili niyang alaga. Yung pagmamalaki niyang may alaga ho siyang kahit na dalawang inahin. Pero anong nakikita niyo sa pagbablog ninyo? Gagawin niyo ba to habang buhay or parang meron kayong naisip na endpoint or endgame? As long as Dok na may nanonood sa amin at may napapasaya kami, tutuloy po namin yung ginagawa namin. Kasi yun naman po yung parang pinakaunang dahilan kung bakit kami nandito sa sitwasyon namin ngayon Yung mga taong napapasaya namin. Pero kumikita kayo dyan sa pagpa-vlog? Kumikita po. Magkano kinikita niyo dyan?